sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating prayer meeting sa gabi ito. Kayo po ay aming really welcome dyan sa YouTube channel, sa FB, mga manunood. Welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya tayo ngayon ay magsisimula na. Tayo bawit. Ano yung natin sa Pastor, gawain? yung mga po yung ginagawa. Yan o. Okay? Tayo bawit sa tayo. Sukoy, Dumulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapat na ikaw ay mamasdan, makalaikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makalaikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, tugtugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa ang puso ko'y dumulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanaikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, tugtugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, tugtugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Ano ba si Sir Jesus sa panimulang panalangin? Panginoon, maraming salamat po sa isang araw na ibinigay niyo sa amin. Sa gabi ito, Panginoon, ibuso po sa amin, Panginoon, yung wisdom, Panginoon, na nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, upang maging humble at Panginoon kay Jesus. Maraming salamat po sa isang pagpupulong, Panginoon, na ibigay niyo para sa amin upang matuto ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na hindi dito na makikinig at patuloy na makikinig at patuloy na sasamba sa Panginoon. Ikay niyo po, Panginoon, ang buhay namin, bawat isa, Panginoon, kung saan man kami makaparoon, Panginoon. Ikay niyo po ang knowledge namin, Panginoon, na magkaroon ng capacity, Panginoon, na maintindihan ang mga
salita na ng kagalit sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang oportunidad at malaking oportunidad na ibibigay niyo pa sa akin. Yes. Ito po ang aking samot-talangan sa pangalan niyo ng Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayo na magpuri sa Panginoon. Dakilayin po natin siya sa pamamagitan ng mga papuring awit na ating awitin sa worship. Ang una po natin sa celebrate. Pupuri ka na. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Once again, pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin,
dakila, Panginoon. Sinasamba ka namin at tinataas ang dakilang pangalan, Panginoon, sa gabi ito, Diyos. Pagpalain niyo po ang bansa sa amin na rito, Panginoon, na patuloy na nagmamahal at gumagawa, Panginoon, sa iyong pasan, Panginoon. Maging ang mga kapatiran na hindi namin kasama sa gabi ito, Diyos. Dalahin din namin, Panginoon, na darating ang araw, Panginoon, na hanggat hindi ka pa dumarating, O Diyos, ay makakasama namin sila sa mga ganitong gawain, Panginoon. Araw ng pananalangin, prayer meeting, O Diyos. Salamat sa lahat na narito kay Servisyo, na patuloy na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Basa sa amin sa Karim, sa Romy at ang lingkod, Panginoon. Maging, Panginoon, si Brother Ramon, Lord, dumating siya nakarating ngayon, Panginoon. Pero alam ko, God, na patuloy mo siyang pagpalain at natin, Panginoon. At salamat sa gabi nito, Diyos. Samahan niyo po kami sa gawain ito na pinagkatiwala niyo po sa amin sa lugar po ito, Diyos, habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Pagpalain niyo po ang mga salita na mapapakinggan namin sa gabi ito, Lord God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rin magsabi ng Amen. Amen. Ay, ikaw na MC. Puri ng Panginoon sa gabi nito, tunay na ang Diyos ay napakadakila sa gabi nito. Yung binigay niya sa atin. At ulit tayong pinag-guide ng Diyos sa araw-araw nating mga buhay. Kaya sa gabi nito, tayo ay magpasalamat sa gabi nito na kung saan ay paano tayo binigyan ng Diyos ng mga blessing o anumang mga blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Meron man ito o wala, pasalamatan pa rin natin pasalamatan pa rin natin ang Panginoon sa ating mga ginagawa sa buhay. Kaya sa gabi nito, sino ang unang magpapasalamat sa kanyang buhay na paano siya pinagbala ng Panginoon? Ako nagpupulit pa salamat sa Panginoon dahil sa na-survive yung mag-ina, no? Ina, nagpapag-breastfeed na yung ina sa anak. So, ibig sabihin, okay na sila pareho. So, purihin ng Diyos yan, no? At yung aking anak na disgrasya sa muto, ay okay na rin, no? Hindi na lang hinintay niya sa kanyang tulong. At purihin ng Panginoon dahil patuloy siya na provide, no? Yung lahat ng pangangailangan. So, ako nagpapasalamat sa kanya dahil sa kabila ng tawag natin ito, wala tayong maasa tayo sa ng Panginoon, patuloy na hindi tayo pinagkukulang, no? Andun pa rin yung kanya na tubusin sa lahat ng yung mga pangako ng Diyos, ay nakikita natin na nakakamta na natin ilang mga pangako ng Diyos. Sa pangako niya, hindi na tayo iwan, ipababayaan. Kaya ako'y nagpupulit na salamat sa Diyos dahil lagi siyang nandiyan. Purihin ang Panginoon dahil maraming salamat sa Diyos. Sunod-sunod tayo. Puri ng Diyos sa gabi ito. Tunay na ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagagaling sa Kanya, kalakasan, at lahat ng binibigay niya sa atin ay patuloy natin ito nakakamtan. Hindi nagbibigay ang Diyos ng puro sagana, puro hirap. Binabalance po tayo. Kaya doon tayo bumibigay minsan sa mga pagsubok. May bill ka ba sa ilaw? Wala. Wala din? Wala. Tayong district dito, wala. Wala. Kaya po rin ang Panginoon sabi nito. Ako pinagpapasalamat sa gabi nito na dininig ng Diyos ang aming mga prayer request. At tuwing Sabado dahil isa yun na nakapasa si Alin sa board exam. Matagal na yun namin ni Apple pray sa Panginoon. Habang hindi pa siya
board exam. Salamat Lord dahil kiniklin na namin. Pero at least hindi mo kami ginigo at tinugon mo ito sa Kanya. Maraming pong salamat sa ibinigay ng Diyos na opportunity para sa anak ko. Sa aming buhay, sabi nga, by faith, sabi nga, walang inaasahan ko, ikaw lamang Panginoon ang aming inaasahan. Pero naniniwala kami dahil ang lahat ng nandito sa lupa ay talagang maraming pagsubok. Pero kailangan talaga na patuloy kaming lumapit sa iyo. At nakikita mo yung aming mga gawa. Sabi nga, sa gawa tayo tinitingnan ng Panginoon. Di ba? Kaya patuloy tayo na sumunod sa kanyang kalooban. Hindi kalooban natin ang dapat masunod. Kasi pag kalooban natin ang masunod, siguro, hindi siguro tinutubo ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya nga dapat sumunod ka. Dahil sabi nga, pag sumunod kayo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Sabi nga, kahit hindi nyo pa sinasambit sa iyong mga labi, alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Diba? Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabila ng lahat at nawa ay tinugon ito ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapag ng Panginoon. Hallelujah. Magpapasalamat ako sa Panginoon sa mga oportunidad na binibigay niya. Ilang beses ko na rin naman na naramdaman kung ano yung kung gaano kaputi yung Panginoon sa buhay ko simula nung mga panahon na isa na lang ako sa bahay, yung wala yung mga magulang ko. So, doon ko pa lang siya na usually na nalaman na may parang doon pa lang ako na-open yung sarili ko sa pagiging Christian. And then, doon ako nagsimula na magtiwala sa Kanya. Minsan may mga times na parang kinu-question ko siya kasi hindi ko kayang, yung kaalaman ko hindi ko kayang intindihin siya eh. Mababaw lang kasi ang kaalaman ng tao. Ay dumarating sa part na bakit ganito Lord, bakit ganyan Lord, bakit ganyan. Question ko siya pero na hindi naman pala dapat. So, may mga times din na dumarating na kung ano yung mas gusto mo, yun yung parang mas nilalayo sa'yo ng Panginoon para mapabuti ka. Tapos i-questionin natin siya kung bakit niya ginagawa. So, nagpapasalamat ako kasi actually ilang beses kong sinasabi sa mga kaibigan ko, simula nung nag-iwalay yung magulang ko, may karapatan ako magdabog. May karapatan ako, bilang ako may karapatan akong pumunta, mag-addict, mag-drugs, ganyan. So, that was way before. Dati yun. Sabi ko, pero hindi ko ginawa. Kasi simula nun, alam ko, kahit hindi ko pa nakakita, hindi ko pa usually alam yung mga wisdom ni God that time. May takot ako sa Diyos. Na alam ko nung time na yun na pagsubok niya lang. Pagsubok niya lang yung time na yun. Kasi minsan sumasagi sa isip ko yung ganung bagay, yung dati nga. Na kung hindi ako natakot sa Panginoon, siguro wala na ako ngayon. Kasi suicidal po ako dati. Talagang sinasaktan ko yung sarili ko, sinasaktan ko yung sarili ko. Napapariwala. Tama, napapariwala nga ako dati. So, siguro nung time na kung hindi ako ginagayad ni Lord, siguro wala na ako dito sa mundo ko ngayon. Pero ngayon, alam ko na may Panginoon na handang tumulong sa akin, na handang gumabay sa akin, lalo na sa mga progreso na pagdadaanan ko. Lalo na sa progresong ito na aking kinalalagyan ngayon. Testing ko yung sarili ko. Actually, hindi ko naman, legally or at facts, kumbaga, sa totoo lang, hindi ko naman kailangan magkanon eh. Alam naman natin na may kapasidad ako na pwede na lang dito, bakit doon ka? Kasi po gusto kong maintindihan sa sarili ko yung kaya kong mabuhay nang walang ibang tao kundi ang Panginoon ang laging nasa tabi ko. Yun po yung gusto kong patunayan din sa sarili ko. At gusto ko rin na parang maging mag-isa lang. Kumbaga yung parang wala kang ibang aasahan kundi yung Panginoon. Yung ganong part na parang punta nga ako sa gantong lugar. Kasi sabi nila mapanganib daw doon eh. Diba? Punta nga ako sa gantong lugar, tignan ko nga kung mapanganib. Pero usually, alam niyo mga kapatid kasi, lagi ako, paglalabas ako ng bahay,
magmumotor kami, lagi akong dumadalangin sa Panginoon na gabayan kami. Walang ibang nangyayari sa amin. Ilang beses na kami muntikan na masagasan, pero hindi siya usually na nangyayari. Kasi before noon, aalis pa lang kami, nagpapasalamat na ako sa isang buong araw. Pag uwi, magpapasalamat ulit ako, magdadasal ako, na ingatan kami. Ganyan. Kaya sobra-sobra yung tiwala ko sa Panginoon. Sobra-sobra akong magtiwala ngayon sa Panginoon na hindi niya ako pamabayaan. Lalo na kapag nandoon ako sa down ko sa sarili ko na nadidepress ako. At ngayon na medyo may edad na ako, mas naintindihan ko na yung panahon na lahat ng bagay hindi mapapabor sa isang tao. Lahat ng bagay, lahat ng gusto mo hindi papabor sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin lahat. Kung ano binigay ng Diyos, tanggapin. Para maluwag sa atin. Kasi dumating din ako sa punto na inagalitan ko or nainggit ako, nagsiselos ako, na bakit sila ganito, ba't sila may pamilya, bakit ako wala. Ganyan ako, dumating ako sa part-time. Pero ang hirap pag ganun yung progress eh. Ang hirap pag nandun ka sa part-time. Parang yung puso mo, sobrang daming laman na parang hindi mo siya maalis. Then one day, iniya ako kay Lord, siguro this week lang ata yun. Binigay ko sa kanya lahat, parang sabi ko, Lord, sinusuko ko na. Umiyak ako nun, sabi ko, Lord, sinusuko ko na po lahat sa'yo. Yung pagiging jealousy ko, yung pagiging inggitin ko, ganyan. Kasi alam ko meron ako sa puso ko nun. Hindi ko naman pinagkakait yun eh. Lahat naman siguro ng tao may ganun. Pero, ang mas maganda, yung binigay ko kay Lord, within the day lang na yon, nakaramdam ako ng gaan sa sarili ko. Kumbaga, until now, magaan na ako sa lahat ng bagay. Kasi ako yung tipo ng tao, ganito po yung tipo ng pamilyang kinagisnan ko. Ayaw po nilang magpalamang. Actually, ayaw nilang magpalamang. Dumadating yung times na nag-aaway sila sa mga bahay-bahay, lupa-lupa. Kasi ayaw nilang malamangan. So, naintindihan ko kung saan nanggaling yung ganong part ko, sa ganong part. Pero sabi ko, ayaw kong dalhin to hanggang pagtanda ko. Ayaw ko ng ganito ako hanggang ayaw kong mag-ayos kanila. Ako po kasi yung tipo ng tao na, kung ginawa mo sa akin masama, hindi ko siya ibabalik sa'yo. Hindi ko siya ibabalik sa'yo. Hayaan ko na ikaw mag-suffer dyan. Hayaan ko mag-guilty ka. Pero never ko siyang ibabalik sa'yo. Kung ginawa mo akong masama, hindi ko ibabalik sa'yo. Nahayaan kita na ikaw lang makadiscover na nag-guilty ka, na nasaktan ka. Pero hindi ako yung tipo ng tao, mga kapatid, na hindi ko vocally sinasabi sa kanya. Actually, sinasabi ko sa kanila lahat ng kasalanan nila. Mga ganon. Pero hindi ko ginagawa sa kanila. More on lang ako sa buka. So, nagpapasalamat ako sa gabi ko na nakarating na ako to ngayong Saturday. Kasi, ngayon lang. Ngayon lang talaga ako nakarating. Kasi hindi nga ako naging busy. Diba? Ganun naman talaga eh. Ngayon talaga ang pagkakita. Kasi, minsan, may time tayo na minsan nakalimutan ng Panginoon, diba? Puro tayo sarili natin, pero may Diyos pa rin nagpapaalala sa atin. Kaya, sabi nga, kahit anumang gawin natin dito sa mundo, mabalik pa rin tayo sa Panginoon. Diba? Sabi nga nila ba, sister, ang pinaka-successful na tao, yung nahanap mo yung peace. Yung kapayapaan. Yung kapayapaan mo. Sa buhay mo. Kasi dito sa mundo, kumbaga dayuhan lang tayo eh. So, mga lang tayo rito. Pero yung mga nakikita natin dito sa mundo, yun ang mga nakakasilaw sa atin. Yung sinasabi ni Lord na dapat maging wais tayo sa pamumuhay. Kasi may mga tao na kasamaan yung namumuhay sa kanila. Kasi sa panahon natin yan, marami na ngayon kahit Kristiyano, aaliwin ka pa nito sa mundo. Pero kung magpatalo ka yung mga ganyan, Kristiyano ka na, iniingatan tayo ng Panginoon. Dapat huwag tayo madala sa agos ng mundo. Kasi itong buhay natin, sabi nga sa ayaw natin sa hindi, matanda ka man yung bata. Talagang aalis talaga tayo dito na hindi natin inaasahan. Hindi natin alam kung kailan di ba? Kaya sabi nga, pinag-aanda po tayo ng Panginoon. Sumunod tayo sa kanya. Baka mamaya, gumawa ka ng isang kasalanan, doon ka pala kayo. Di ba? Mahirap. Mahirap yun. Di ba? Kaya kailangan lagi tayong handa. Kaya meron tayong tinatawag na dito, prayer meeting. Kaya doon tayo sa Panginoon. Kung baga, wala naman tayong ibang nilalapitan, kundi binibigyan natin sa Panginoon ating mga problema, ating mga kahilingan, ganon.
ay man ibang tao, sino ba sila para ibigay natin ang ating mga saloobin, di ba? Kundi nandyan si Lord Ang para tao kasi nangahamak din ng kapwa-tao. si Lord ang nagkikinig sa atin, hindi makinig man sila, gagawin pa tayong ano, di ba? Sa Diyos lang tayo magtiwala kasi si Lord lang ang nakikinig sa atin. Di ba? Eh, pinapakinggan niya tayo. Tsaka kung ano man ating ginagawa, ano man ating hinihiling sa Panginoon, ibinibigay niya ito sa atin. Dahil nakikita ng Diyos na sumusunod siya sa Kanya. Di ba? Kaya po rin ang Panginoon dahil ito pinapaalala lang tayo at lahat ng mga sabi nga mga sa loobin natin problema, may layunin pa rin ang Diyos sa atin kung bakit tayo nagkaganito. Bagamat iba-ibang ating mga problema, iba-iba ating mga ginagawa, pero may purpose pa rin ng Panginoon na kailangan din natin na patuloy natin siya, patuloy tayong lumapit sa Kanya, hindi tayo mawawala sa Kanyang paningin. Kasi iniingatan niya tayo eh. Kailangan na maging sa atin, mag-ingat din tayo. Di ba? Iniingatan niya tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa kasi mamaya bukas, kausap pa lang tayo. Eh wala na. Salamat din ba yan, Lord, di ba? Ayun para ibinabalik din natin sa Kanya yung ating mga pasasalamat. Amen, di ba? So, bago po ako magtapos ng pasasalamat po, nais ko lang nantayin tong kantang ginawa ko kasi matagal na to pero tinatago ko kasi siya. Sino na ikaw? Ano? Mas ganun mo naman sa'yo yan. Okay lang. Sige na. Sige na. Hindi ako komportable kasi. Yan. Makinig na lang po tayo. Compose mo yan. Opo. Yan. Ay, siyempre dapat tayo makikita yung kanta mo eh. Kaya yung kumanta Okay yan. lang yan. Okay lang. Uy! Kasi, yan, ikaw ang kumanta yan, dapat ikaw makita yan. Kaya, ang pinilang iba yan. You choose me in the darkness. From myself to you, you give me hope. Your beginning, start my day with you. Sorry ah. I will lift up your name, oh Jesus Christ. You are worthy to be praised. I will raise up your name, oh Jesus Christ. You are holy to be praised. Every time I see your presence, every time I feel your presence, Lord, I know it's you. Every time I see your presence, every time I feel your presence, Lord, I know it's you. Yun lang po, may mga kailangan pang ayusin. At hindi pa ako marunong sa gitara. Okay lang. Amen. Amen. At least yan yung kinumpos ni Mr. Giza. Composer. Meron tayo na composer, ha? Kumbaga sana, i-work out mo yan, sis. Yung mga, kasi Ano siya, ito pa? bihira lang yung may talent mo. Actually, itong kantang to talaga, pinagmamalaki ko to. Kasi while I'm in last churches ko, more on po kami sa Holy Spirit. Nung time na nandun po ako sa panalangin ng Holy Spirit, etong kanta to, nabuo po siya doon.
nabuo siya doon sa time na yon, yung time na nag-worship ako kay Lord, yung binibigay ko yung buong puso ko kay Lord. Tapos after nun, sabi ko, bakit hindi ko siya isulat? Kasi siya parang powerful siya. Although na maliit yung lyrics at hindi pa ako talaga marunong sa gitara, hindi ko pa talaga na-work out. Kinunta namin to one time sa isang church doon kay Pastor Lopez. And then nagulat ako kasi yung iba nagba-vibes na gumaganon-ganon pa. So sabi ko, wow, sabi ko ganun ang powerful talaga ng ng kantang ko. Hindi ko lang maano siya kasi nga medyo may nawala sa akin. Alam ko yun, medyo may nawala sa part ko na hindi ko kayang ipunan kagad. Kasi si Lord ang nakakapagpunan nun. Alam ko na may nawawala sa part ko, kaya hindi ko siya kayang maano kagad. So yun yung i-workout ko. Amen. So yan. Tapos na. Okay? Kaya tawagin na natin ang ating tagapagsalita sa gabi ito sa ating prayer meeting. Pastor. Okay, magandang gabi sa ating lahat. At sa gabing ito ay salamat kay si Jesus sa kanyang compose. Meron tayong composer. So, ibig sabihin, gift sa'yo ni Lord yan. Ang mo lang, i-access mo lang siya hanggang sa marami ka naman mag-gitara eh. Ibig sabihin, hindi lang yan yung makukompose mo. Marami pa. No, marami pa yan. Basta, mo lang. Work out mo lang. Chinachat si Josie para No? So, ayan. So, sa gabing ito, ay kung may mga Bible po tayo, ay buksan natin sa Matthew. Wala si Ramon, no? Ayan, lagi naman tayo handa, lagi naman tayo prepare. Sabi na, sa Matthew chapter 24, verse 20, kung may mga Bible tayo, ay buksan po natin ang aklat na Matthew chapter 24, verse 20. Hanggang 22, no? Hanggang 22. So, dito ay kita nyo na? 24, verse 20. Yan. 2022. Matthew chapter 24, verse 20 hanggang 22. Para pagbulay-bulayan natin to. Kung kita niya, sige po makibasa para sa pagsama-sama 20 hanggang 22 pas na. hanggang 22. Tumanggap ng 5 talento. Hindi, Matthew chapter 24, verse 20 hanggang 22. 24, Matthew. 24. Yeah. Kaya't idalangin nyo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa taglamig o sa sabat. Panginoon, Tuloy. sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At kung hindi pa iikliin ang mga araw na iyon, ay walang makakaligtas na laman. Subalit, alang-alang sa mga hinirang, ay paikliin ang mga araw na iyon. Yan. So dito ay makita natin yan. So tayo muna ay manalangin. Okay, Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aming pong mapapakinggan. Pagpalain niyo po ang batsa sa amin na bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan na maintindihan po namin ang mga bagay nito, Diyos. Kaya, Ama, maging lingkod, continue to give your wisdom, Lord, and use mightily sa gabi ito, Diyos. Maging sa mga nanonood sa YouTube channel, sa FB, magbalay mo rin po sila sa gabi ito, Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, dito ay mayroon tayong makikita na dalawang sinabi si Jesus Christ na sinasabi niya na kailangan nating manalangin, no? Ipag-pray, at meron siyang dalawang sinabi sa atin bilang babala. Babala ito na sinabi niya. No? Kasi marami mga mananampalataya na binabaliwala ang mga bagay nito
Pero ito talaga yung sinabi ng ating Panginoon. Na sinabi niya, sabi niya, ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sabing huwag mataon, babala, no? Kumbaga sa ano ay makikita natin dito yung babala ng ating Panginoon. Yung taglamig, ano ba yung mga taglamig na sinasabi ni Jesus Christ? No? Ano ba yung taglamig na sinasabi ng Panginoon? Na huwag mataon, Yung mataon. no? Ang kanyang pagparito sa araw ng taglamig. Pag sinabing taglamig, nyari, ay yun, mga Kristiyano na, di ba? Kristiyano na, tapos, Taglamig ng mga Kristiyano Oo, at ang Ano, tinutukoy nyo. ayun ang tinutukoy niya kasi yung mga Kristiyano na, babala niya to na huwag mataon. Naglalamig. oo, Huwag mataon na ganun yung kalagayan mo. panahon, ganyan. Pinapaalala lang ito, kaya pinapaalala ito sa atin. Na huwag mataon na. Pag dumating siya, di ba, madalangin. Sabi niya, dalangin daw niyo, no? Yeah, Manalangin niyo na sa inyong pagtakas ay huwag mataon sa araw na taglamig. Huwag mangyari. no? Dalawang binanggit niya dyan taglamig at sa araw ng pamamahinga. literal na taglamig yung paulan. Pag sa taglamig, yung itong tinutukoy itong mga Kristiyano na kahit matagal na or bago, nalamig sila. Parang ayaw na nilang bumalik sa Panginoon. Ayaw na nilang magsamba. Parang naumalingan na nila yung mga bagay dito sa sanlibutan. Ito nga mga nanlalamig na. Ang Kahit lalamig niya, no? pinapaalalahanan na, hindi pa rin nagre-response. Yung mga nanlalamig na talaga yan. Kumbaga Kasi sa para bang baliwala na sa kanila yung sinasabi na ng Panginoon. wala na silang lasa, panlasa. Yung gano'n, wala na silang Okay. panlasa. Kay Gisa, ano yung pagkaintindi mo na sinabi ni Jesus Christ? Na kasi parang babala niya to, no? Parang babala niya na panalangin niyo na sa araw ng sa inyong pagtakas ay huwag mataon sa araw ng taglamig. Lamig at Kasi darating daw yung mag-revolution, mga hirapan. Kasi sa palagay ko, dahil nga nauso na yung internet, nauso na yung mga cellphone, mga gadgets na kayang makakonect kahit nasa bundok ka, mga radyo. So, magsisimula ako dun sa kaya ng mga tao na or kaya na nila na i-connect yung mga tao na hindi pa alam kung ano yung Biblia. At the same time, kapag dumating na yung point na nalaman na ng tao or napuno na or something like na alam na ng mga tao yung nandiyan si God, na alam na nila kung ano yung nasa Biblia, syempre, darating doon yung part na manlalamig na ang bawat isa. Ano bang ibig kong sabihin doon? Ang ibig ko pong sabihin yung parang alam na ng buong mundo or yung mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon, narinig na nila yung salita ng Panginoon. At the same time, darating din yung part na siguro darating din yung part na half or 3/4 ng mga Kristiyano dun sa part na yun, manlalamig sila. Yun natin yung babala na sinasabi ng Panginoon. Dapat nalaman mo na kung ano yung tama at mali, nalaman mo na ang lahat ng mga salita kung nagaling sa Biblia. Yun yung sa akin lang po kasi opinion ko lang. Doon natin malalaman na tulad ko sa experience ko, may mga Kristiyano na dahil nga alam ko na kung ano yung mga utos ng Panginoon, alam ko na yung salita niya. Alam ko na yung mga salita niya. Alam ko na, hindi ko naman siya usually na tinitake as knowledge ko. As in, narinig ko na, sabihin natin na narinig ko na, neutral lang, natural lang na narinig ko, natural na nalaman ko. Dumarating ako sa part na, alam ko na yan. Alam ko na kung anong dapat gawin. Siguro ayaw ni Lord na dumating tayo sa part na yon. Kasi kung darating tayo sa part na yon, ibig sabihin, kinukuha natin yung sarili nating karunungan, yung sarili nating knowledge.
Pag dumating tayo sa part na, ay, hindi ko gagawin yan dahil ganyan. Alam ko na kung nagagawin ko. Bibigyan ko siya ng isang dahilan para, kaya, sa pag-inom. For example, sa pag-inom. Sabi ng Panginoon sa Bible, huwag kayong magpakalasing. Ginagawa nilang reasonable yun eh. Umiinom ako, hindi naman ako lasing. Diba? Ganun natin yung gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon. Na binibigyan natin ng mas alibay yung sinasabi niya. Kasi sabi ng Panginoon sa Bible, huwag kayong magpakalasing sapagkat ito ay something na nag-uugnay sa isang gulo. Ganon. So, bilang Kristiyano na palamig na, ang sasabihin ko lang sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag maglasing. Umiinom lang naman ako, hindi ako lasing. Tama ba? Ginawan ko lang po ng ng pwede nyo makita na sample. Umiinom ako pero hindi ako lasing. Siguro yun yung gustong sabihin ng Panginoon, na huwag kayo dumating sa punto na yung sinasabi ng Panginoon sa Bible, lagyan nyo ng alibay para lang magawa nyo. Tama po? Lagyan nyo ng rason para lang magawa nyo. Kasi alam nyo kung anong nasa Bible eh. Darating kasing panahon na mawawala ito, tama. Yung mga salita ng Panginoon, mawawala sa atin yan. So, siguro, ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin, huwag niyong gamitin yung salita ko para gumawa ng isang bagay na alam nyo na ikakagalit ko. So, yun yung panlalamig sa Panginoon. So, dahil nga alam mo na ganun, ang ginagawa ko tuloy, nagiinom lang ako, pero hindi ako nagpapalasing. Pero tama po ba yun? Di ba hindi po tama yung ganun? Kasi ginagawa kong alibay yung mga sinasabi niya. Dahil nga, Kristiyano ako, alam ko yan. So, ang tawag doon, palalamig. Kapag dumating na yung mga tao sa part na ganun, dahil alam na nila kung ano yung nasasad sa Bible, nabasa nila, walang karunungan, walang wisdom, nabasa nila yung part na yun, gagawa na sila ng alibay. Gagawa na sila ng matinding alibay para lang sabihin na hindi ko nilabag yung batas ng Panginoon sa Biblia sapagkat hindi naman ako nagpakalasing. Nag-inom lang ako pero hindi ako nagpakalasing. Siguro ang pinupunto ng Panginoon, wag naman sana dumating yung part na yun na lahat ng tao o karamihan sa mga tao ay ganun na yung ginagawa nila bilang Kristiyano. Nagigets niyo po ba? Yes, sir. So, yun po yung parang pinaka-outcome ko. Okay. Kaya pastor kaya, kasi sa nabasa dyan, Kanya-kanya tayo. babalayan eh. Kumbaga sana binabala sa atin ng Panginoon na huwag tayo sa araw muna ng tag. Dalawa yan eh. Dalawa, di ba? Taglamig muna tayo. Yung taglamig, tag-ginaw na tinutukoy dito, kasi darating ang time na yung mga mananampalataya, kalimutan nila yung kanilang unang pag-ibig. Ano yung unang pag-ibig na yun? Yung pag-ibig nila sa Diyos. No? Kasi dito darating yung time na marami ang manlalamig sa kanilang paglilingkod. Yes. Kaya yun ang sinasabing tag-ginaw dito o taglamig. Kasi ang nasa point ng taglamig dito yung mga mananampalataya eh. Wala nang init. Oo, wala na yung init ng kanilang paglilingkod, no? Nawala na yung init ng kanilang paglilingkod. Nanlamig na sila, no? Nawala na yung pag-ibig nila sa Diyos. Nabawasan na, di ba? So nawala na yung init, kaya mangyayari yan parang lukewarm na. Alam mo yung lukewarm? Yung, di ba? Kung sinabing lukewarm na, kumbaga, hindi na siya mainit, hindi na siya maligamgam siya. So, ibig sabihin, hindi pwedeng nasa gitna ang pananampalataya natin, nasa gitna lang. Dapat nandun talaga yung pananampalataya buo sa ating Diyos. Itong time na to, darating talaga itong time na to, marami talaga sa mananampalataya ang manlalamig sa Diyos. Tumutukoy ito sa panlalamig sa Diyos. Manlalamig talaga, Sa paglilingkod. maraming na manlalamig sa paglilingkod sa Diyos, maraming manlalamig sa pag-ibig nila sa Diyos. Makakalimutan nila ito, no? Darating tong time na ito. Kaya sinabi niya rito na wag nating manalangin tayo, no? Na wag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng tag-ginaw o taglamig. Di ba? Kasi tumutukoy kasi kausap niya rito yung mga Pananampalataya, mga alagad niya, di ba? Mananampalataya. Kasi hiningi sa kanya yung sign ng muling ng katapusan ng mundo, yung muling pagparito niya. So ito yung mga signs. Kaya sinabihan niya, binilinan niya sila na
kasama na tayo ron. Tao, oo. Oo. Siya, Siyempre, kasama tayo sa na panahon natin yun. magsipanalangin kayo na huwag mangyari yung ganun. So, ibig sabihin lang dito, para sinasabi rin ng ating Panginoon dito na manalangin kayo lagi. No? Para hindi tayo mahulog doon sa tukso. Sabi nga niya, di ba? Pray without ceasing. Sabi ng Panginoon. Kaya dito, sa panalangin kasi, doon na dumarating yung time na tumitibay yung ating pananalig, pananampalataya sa Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kasama na yon, no? At kasi para hindi dumating yung time na dumating yung sinasabi nito ng ating Panginoon, nandun tayo sa kainitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Kala ko, Yun yun. Pastor, itong sinasabing taglan, yung pagbabalik niya, baka pagbalik niya, na wala ka sa kanya. Yun na nga yun eh. Yun na yun. Ah, Yun na Kumbaga, nga yun eh. Dati mo, Ang tinutukoy dito, yung pagbabalik niya dito. Oo nga, yun na nga yun. Ito yung signs ng muli niyang pagparito. Pagparito. Kaya sila binilinan niya tayo na manalangin tayo. Kasi baka mamaya dumating nga yung time na Sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik. Wala na tayo sa init ng paglilingkod sa kanya. sasabihin niya, mamaya na lang, Pas. Oo, ganun na yung nangyayari. Darating talaga yung time na yun. At lahat ng sign na yan ay mangyayari talaga yan. Marami talaga. Ngayon pa lang, nakikita na nga natin. Mga kapatira na tayo, nalalamig na eh. Oo, marami nang nalalamig sa paglilingkod eh. Pagka gusto lang nila Umatin. natin sila. Pag Pag ayaw, ayaw nila, ayaw. Huwag mangyari sana na dumating yung panahon na yun, na ganun tayo. Yun ang ibig sabihin dyan. Yung sinabi ni Jesus. Paalala yan sa atin. Ayan, So no? yun yun. Okay, so, kita natin. So, tama po yun. So, mababasa natin sa Pahayag chapter 2, verse 2, ganito masasabi. Pahayag, to. Basahin po natin yung sinasabi na taglamig, no? Na sinabi ng Biblia na sa Pahayag chapter 2 na huwag matao sa araw ng taglamig, no? So, dito, sa Pahayag chapter 2, verse 2, pababa, ay makikita natin dyan yung sinasabi ng Biblia na dati ang init-init mo. Ba't ngayon ang lamag mo? No? Yun, malamig ka na. Malamig ka na. Okay, makibasa. Gisa, dito tayo. Chapter Pahayag chapter 2, verse 2. Verse 2. Ayan, makibasa. Chapter 2. Pababa hanggang... Tuto. Nandito. Pahayag. Pahayag chapter 2, Revelation. Pahayag. Chapter 2, verse 2 hanggang 6. Tuto. Wala ditong kay. Ha? Pahayag. Meron yan. Hindi ko makita kasi yung... Sa dulo, Sa sa dulo, dulo, sa ng dulo. New Testament. Apokalipto. Oh, yun na rin. Apokalipto. Apokalipsis yan. eh. Apokalipso. Pahayag chapter 2, verse 2 hanggang 6. Apokalipto, yun na Yung rin. sinasabi ng taglamig. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga. At hindi mo mapagtiisan ang masamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol. Ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Tuloy. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang Oh, yung pag-ibig. first love, sabi sa inyo. Tuloy. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisikat, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagan nito, malibang magsisikat. Tuloy. Ngunit ito ang mabuti na nasa iyo. Kinapupuotan mo ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinakaupuotan ko rin. Yan. So dito nakita natin, yung sinasabi ni Jesus, kinataglamig. Yung una mo, di ba, nung mauna mo kilala ang Panginoon, gusto mo araw-araw may gawain. No? Mainit ka, gusto mo lahat ng activities ng church, nandun ka. No? Nandun ka. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, yung taglamig. Na kumbaga sa noong dati mong pag-ibig, nawala na. Kaya minsan, maraming nakikita natin mga Kristiyano ngayon. Dati, ang init-init nila sa gawain ng Panginoon.
Ngayon, nang lalamig na. Kaya sabi ni Jesus, ipanalangin na huwag sana mataong ganun. No? Ganun kayo. Yun yung ibig sabihin. Oo. Mataong ganun kayo. Ganun kayo. Oo, yun eh. Sinausap niya yan direkta yung mga ano. Na sinasabi niya rito sa NIV version, nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang inyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama, sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi naglulupaypay. Ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nang lamig ka na sa akin. Kanya, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Tulad ng dati. Kasi dati, ang init-init mo. Ako dati, alam mo noon, ang init-init ko noon. Ba't ako mainit? Kasi lahat gusto ko ng Bible study, nandun ako. Umaatin ako lagi. Yun yung, kumbaga sa yung kainitan mo. Yun ang sinasabi na darating ang panahon na mga tao ay manglalamig saan? Sa kanilang pag-ibig kanino? Kay Kristo. Dating araw, di ba, nakita mga yung pinapalok namin, ay, please, kasi busy ako. Pero dati, kahit hindi pinapalo up, pumupunta sa church, nagsasamba, pag may Bible study, umating, kahit hindi pinapalo up. Pero ngayon, kahit ipalo up mo, marami ng dahilan. Yun ang sinasabi ng tanggabi. No? Sana huwag mangyari sa atin, sabi ng Panginoon. Sana mataon. Kasi pag nataon, baka di tayo makasama sa rapture. May tinatawag na Great Tribulation. No? Maiwan ka. Daranasin mo yun. Na huwag mataon yun. Kaya sana ang init natin ay manatili ito. Manatili. Yun. Pangalawa, ano yung sinabi niyo sa pangalawa? Doon sa Matthew chapter 24, may pangalawa pa yung sinabi. Sabbath day. Yan. Araw ng pamamahinga. Diyan talaga maraming babagsak dyan. Oh, sige, makibasa. Sa araw ng pamamahinga. Sabat. Araw ng Sabat. Sa Matthew 24. Sige, basa. Yung verse in chapter kanina. Yung text. 24:20. 24:20. 20, 21 yan. 20. Kaya't idalangin nyo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa taglamig o sa Sabat. Sabat. Sa araw ng Sabat. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailan. Yan. Yun ang gusto ng Panginoon. Na huwag mo maranasan yun. Yung tinatawag na Great Tribulation. Kaya, dalawang sinabi niya, huwag mataon sa araw ng taglamig, no, hindi ka na umaatin sa church at sa araw ng Sabat. Yung Sabat, yung araw ng pamamahinga na hinihingi sa iyo ng Diyos. Okay, palagay sa inyo, ano bang ibig sabihin ng Sabat? Gaano ba kahalaga yun? Yun yung yung araw na kung saan ibabalik natin sa Panginoon yung pagpuri sa Kanya. Yung pasasalamat. I-claim natin as siya yung Savior and Alpha and Omega ng buhay natin. So, sobrang mahalaga yun kasi doon mo nasasabi lahat. As in, doon ka kini-cleanse ni Lord sa araw ng Sabat. Kasi tayong mga tao, makasalanan tayo. Lagi kong tinitik yung araw ng Sabat as cleansing sa akin. Paglilinis sa akin. Kaya kahit may mga time na hindi ako makapunta sa araw ng Sabat, hiningi ko ng tawad yun. Yun yung, para sa akin, yun yung linggo. Yung linggo, araw ng Sabat. Pero sa iba kasi ang Sabat. Kasi Sabat Sabadista. So, pinaninindigan nila na Sabado yun. So, yun nga. Sobrang mahalaga ang araw ng Sabat. Kasi sabi nga sa Bible, ang 6 na araw ay binigay ng Panginoon para sa inyo. Ang isang araw ay para sa kanila.
Hindi na nga natin masunod yung 10% na hinihingi ng Panginoon, pati ba naman yung paglapit sa Kanya, hindi na natin masunod. Ano tayo? Yung ba yung sabat na tinutukoy dyan? Na alin? Dyan sa 24? Na huwag kayong dumating yung time na kayo ay panahon ng taglamig. Tapos at ng Sabat, siyang na mahinga. Pamamahinga. Ayun ba yung sinasabing sabat? Yung ating pagpupuri, pagsasamba sa Diyos, yung sinabi niyan? Para sa akin yun. Yung, Yung nga. Yung nga. Kasi yung sabat, bakit niya pinagbawal? Bakit sinabi sa 24 na manalangin kayo na huwag sanang dumating yung pagtakas sa panahon ng taglamig at panahon ng sabat. Sa araw ng sabat, mahalaga yung sabat. Bakit sinabi niya ganun? Mas maganda nga yan dahil nandun tayo sa loob ng kung alam natin yun yung araw ng ating pagsamba, di dapat nasa loob tayo ng church nun. Bakit niya pinagbawal yun dyan kung yun? Yeah. kasi karamihan sa mga Kristiyano, hindi na dumarating sa araw ng Sabat. Di na nagsisimba. Di na nagsasamba. Pag dumating nga yung araw ng sabat, Oh. na baka dumating yung time na panahon ng taglamig at panahon ng sabat. Ang sinasabi niya rito, Pas, huwag mataon. Huwag na mataon Ibig sabihin, yung pagtakas nyo ay huwag mataon sa araw ng Sabat. Ibig sabihin sa araw ng pagsamba. Kaya nga. Araw pagsamba. Ibig sabihin, sa araw na yun, kung wala ka sa araw ng pagsamba, wala ka ron. Diba? Kasi tatakas ka na eh. Diba? Tatakas ka na. Ibig sabihin, tinitingnan ni Jesus Christ, sinasabi niya ron, sa araw ng pagsamba, hindi mo ibinigay yung panahon mo sa Kanya. Parang katulad ng taglamig lang yan eh. Then, nagigets ko rin si Pastor Romy sa gusto niyang sabihin. Kasi hindi lahat ng nagsasabat buo. Kaya nga eh. Hindi lahat ng pumupunta sa church kasi. Ito Ano sila? Kasi yan dalawang klase kasi yung sinasabi yan eh. No? Tsaka yung tama naman yung sinasabi ni Pastor, na huwag tayong abutan na wala tayo doon sa araw ng pamamahinga. Araw ng pamamahinga. Pero hindi naman niya kasi direct na sinabi na kailangan Kasi meron kasing time na nasa loob ka nga ng church, may naiiwan pa eh. Di ba? Pagdating na rapture. Ayun. Di ba? Kaya nga nag-gets ko siya eh. Kasi hindi lahat ng tao nandun na tayo sa loob Kahit nasa loob ka na Pero ng church, hindi ka pa pag rin, rapture, may naiiwan talaga. May naiiwan. Yun yung nag-gets ko sa kanya kanina. May naiiwan. So, ibig sabihin, pwedeng yung sinasabi niya kasi ginamit niya yung araw ng Sabat eh. Kasi yung, alam mo, sa panahon nilang yan, yung araw ng Sabat, mahalaga yun sa kanila. Mahalaga yun. Napakahalaga nun. Sabi niyo, huwag kang nga magtrabaho eh. Oo, huwag kang magtrabaho. Kasi mahalaga yun eh. Oo. Pero dyan, parang dalawang portion yung sinasabi dyan ng Panginoon eh. Baka yung araw ng pamamahinga, yung kung saan namamahinga ka, wala ka naman doon sa di ba? Tulog ka. Tulog ka. Namamahinga ka, di ba? O kaya naman, nasa church ka, tulog ka naman sa loob ng church. Di ba? Yung mga ganon. Yung sa araw na ikaw ay, yung gusto mo talaga magpahinga. Kasi araw ng pamamahinga nga yun. Kasi, pero kung titignan mo yung Bible, sinasabi talaga yan, yung araw ng pamamahinga, sa Panginoon talaga yan. Pero ang nangyayari nga kasi, sinabi rin niya na hindi naman lahat, kahit na nasa loob ng church nga, may naiiwan pa rin. Kaya nga nag-ano dyan ng Panginoon na manalangin kayo. Yun ang antidote doon. Manalangin kayo. Pray, huwag matawag doon. Huwag mangyari. Mas maganda siguro basahin natin sa Exodus chapter 20 verse 8. Kung bakit mahalaga yun. Mahalaga talaga sa Na huwag mataon. yung ikapitong araw Kasi kasi kung sa wala Panginoon. ka sa araw na yun, siguro, hindi ka makakasama. Kaya, kung bumalik ang Panginoon sa araw ng Lunes, kahit nasa trabaho ka, Exodus pwede ka chapter masama. 20 verse 8. Yan. Sabi 6 ito, na araw para sa akin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Diba? Hindi, tuloy. 6 na araw kang gagawa at Yun na nga yun. iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Diba? Oo. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng
anumang gawain, ikaw o ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Yan. No? So, isig tuloy pa. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Yun kung bakit Banal ang sinabi ni araw ng Jesus na Sabat, gano'n. No? Kung bakit gano'n sinabi ni Jesus na gano'n na huwag mataon sa araw ng pamamahinga sapagkat marami mga Kristiyano pagdating ng araw ng linggo, anong ginagawa? Nagliliwaliw. Wala nga, ibig sabihin, Ganun wala sila sa paglilingkod. Wala Yun sila yung sa pinaka-ano paglilingkod. Hindi sila, kung pagkasino, pati araw ng pamamahinga, nasaan sila? Naghahanap buhay pa, nagtatrabaho pa, Mamahinga ng nagdinegosyo gusto. pa, no? Tulog. Tulog pa. Kaya sabi niya, huwag sana mataon na mangyari sa kanya pagbalik ko, huwag mataon sa araw ng pamamahinga. Dahil baka sa araw ng pamamahinga, nandun ka sa trabaho mo. Sa araw ng pamamahinga, nandun ka sa negosyo mo. Busy Diba? lagi. Busy ka lagi. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa araw na yun, ay huwag kang gagawa. Halagang araw ng Sabat kasi. Huwag kang gagawa na anumang bagay na para sa'yo. Para sa'yo. Damit daw. Kaya, kawawa yung mga tao na okay lang sana kung darating si Jesus ka sa araw ng trabaho mo. Dahil sabi ng Panginoon, may 2 gumagawa, kukunin ang isa, iiwan ang isa. May 2 natutulog, magkatabi, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Kukunin ang isa, iiwan ang isa. Sa araw yun ang hindi pamamahinga. Pagdating niya, ay kung dumating siya sa araw ng pamamahinga, Tinatukoy din mataglamig. dumating siya sa araw ng pamamahinga, nasa bahay ka, nasa trabaho ka, nasa negosyo ka, May iwan ka talaga. maiiwan ka. Kasi babala yun eh. Babala ni Jesus Christ yun Hindi mo binigay yung 100% mo sa Diyos. sa Diyos eh. Kasi naalala mo pa yung Kailangan- pangangailangan mo sa Ang araw araw na yun. ng Sabat talaga, bigay mo yung 100%. Kasi nang binibigay, yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kaso nga lang, hindi natin nabibigay yung 100%. Parang 50-50. Kaya So sabi ko naman, nga, kasi yung linggo natin, di naman buo eh. Hindi buo eh. Tapos nagmamadali pa. nagmamadali pa. Dapat nga pag araw ng linggo, hindi nyo inaano yung oras niyan. Hindi nyo Huwag kayo ginamitan hindi yung oras tumitingnan niyan. ng oras. Hindi tinitignan kasi ang araw ng linggo para sa kanya yan. Dapat ibigay natin talaga yung 100% ng oras natin. Kasi sa sinasabi ko kanya. sa mga Kristiyano, sis, sana pag dumating si Jesus, Huwag kang huwag mataon sa araw nito. Kasi baka pag dumating siya sa araw nito, araw ng pamahinga Meron nandiyan dyan, ka pa, umuoo, tapos di naman pala pupunta. pupunta. Sino kaya yun? Marami yan. Huwag kang mangangako sa amin. Ay, Hindi siya nangangako sa atin. oo, sa Diyos siya na nga. Sa Diyos tayo nangangako. Sa Diyos tayo hindi na sa tao. O yan. So, So, isang trivia. oh, Bakit pinipilit ng na araw ng Sabado yung Sabat? Yung mga ng mga sabalista. sabalista. Bakit nung panahon na yun, ng panahon ni Christ, yung Sabat, anong araw yun? Pastor, wala naman sinasabing araw ng Sabado, araw ng Linggo, araw Wala ng naman Onse. sinasabi yun. Oh, Kasi alam mo, ganito yan eh. Alam. ano, sige yan. Ganito yan ha. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. At ang araw, Lunes, Martes, Miyerkules, wala pa yan. Tao lang ang nagbigay niyan. Lunes, Martes, Miyerkules. Ibig sabihin, ang araw ng Sabat ay ibinibigay ito kung ano yung pinagkaisahan. Di ba? Anong pagkaisahan dito sa lupa ay pagkakaisahan sa langit. Ang pagkakawalan dito sa lupa ay pagkakawalan sa langit. Sino nga ba ang mayroong authority na magbigay ng ganitong pagsamba?
Okay, basahin din sa Roma chapter 13 verse 1, Roma. no? 13 verse 1. Sila yung mayroon authority na dapat tayo sumunod. Dapat tayo sumunod doon, no? Roma chapter 13 verse 1. 13:1. Para makita natin dito kung bakit linggo ang araw ng pagsamba natin. No? Dahil yun yung pinagkaisahan. No? Pinagkaisahan ng ating Chapter ano? namumuno. Chapter 1. Basahin. Roma chapter 13 verse 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao. Hindi. Roma Roma. Ay, sorry. chapter 13 verse 1. Lagi kang ligaw, sis, ah. 13:1. Ah, Taon ng taon. Hindi mo kabisado yung Bible na yan. Hindi. Hindi mo Bible. Sabi dito, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, na ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Amen. okay. Tuloy. Kaya Yan yan, government yan. Oh, Kaya't government yan. ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa Itinakda ng Diyos. itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sige, tuloy. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi hilabot sa mga mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Amen. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilipat ang buot ng gumagawa ng masama. Tuloy. Kaya't nararapat na magpasako hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa pag-ibig. Yan, Amen. tuloy. 6. Sapagkat sa gayon din dahilan Sa 6 pa lang siya. ay Ha? nagbabayad Kasi lang tayo, kayo kasi ng lang tayo. Mga buwis, pala ng... sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ayan. So, dito makita natin Nangangasiwa. no, na pasakop kayo sa pamahalaan. Ang ating bansa ay idiniklara na ang araw ng pamamahinga ay araw ng Linggo. linggo. Ibig sabihin, kung ano yung pinagano ng ating bansa, yun ang, doon tayo susunod. Doon tayo susunod. Kasi siya yung binigyan ng authority ng Diyos para pamahalaan ang nasasakupan ng ating bansa. Tama yun. Wala namang question dun eh. Kasi yun naman talagang araw natin dito sa Pilipinas Yes. eh. Eh yung panahon na yun, parehas ba yun sa araw natin? Hindi. Oh, Kasi sa ngayon, ibang bansa, kaya ang iba rin tanong- yung kanila pagsamba. Kaya nga, ang tanong doon, kaya pinipilit ng iba na Sabado yung Sabat. Kasi sinusunod nila yung unang panahon. Oh. Kaya ngayon, kaya ang ano natin dyan, depensa natin dyan, nasaan ka ba ngayon? Nasa Pilipinas ka. Mm. Oh, di ba yung araw ng Sabat, araw ng pamamahinga? Ano bang araw ng pamamahinga sa Pilipinas? Linggo. Kaya linggo sinusunod natin dahil yun ang pagkasunduan dito. Di ba? Kaya ang trivia nga, bakit pinipilit nilang araw ng Sabado? Kasi ang sinusunod nila nung unang panahon. Makaluma. Yung mula pa rin sa Old Testament. Yung makaluma. Di ba? Luma yung Hanggang dito. Yun ang ibig sabihin doon. Pero ang araw ng Sabat talaga sa atin, linggo. Kasi yun ang Kaya yun diniklara ang ng trivia ron eh. ng ating pamahalaan. Yun ng ang ating batas, pamahalaan. Oo, Pero sa tama ibang yun. bansa, ang araw ng pamahalaan nila, mayroong Friday,
Merong Saturday, Kaya ang ano at dyan, meron naman Wednesday. kaya ang ano dyan, kung nasang lugar ka, Yan. o, ang lugar mo, nandun ka sa Middle East, hindi natin alam kung anong araw ng Ano pagsamba pamamahinga. nila? Oo. Oh, araw ng pamamahinga nila. Kaya hindi mo pwedeng ipilit na araw ng Sabat ay Sabado. Kung sa sinabing Sabat, Sabado na. Sabado. Hindi. Paano Ano pastor yun? kung walang Diyos? Ha? Hindi wala silang samba. Hindi mo pwedeng walang Diyos siya, nag-create eh. Eh, kasi Paano may walang mga Diyos? taong walang Diyos, di ba? Yun, May yung mga taong walang walang Diyos. Oh, Walang pakialam yun sa panahon. Kaya ginagawa natin ang araw ng pagsamba ay linggo dahil yung diniklara ng bansang Pilipinas na ang araw ng pagsamba ay araw ng linggo. Kaya tayo, Yun ang linggo. batas. Kaya kung Magsisimula ka magtrabaho mula Lunes hanggang Sabado. Kaya kung pipilit nga na Pero ibang parang- araw pa, baka mamaya Hindi meron ba pa kasi magsabi na ang araw ng Sabat, araw pa ng ibang araw, hindi Sabado. Baka may sabihin nila, Huwebes, sabihin nila, Parang Martes. tingin ko yung araw ng Sabat Dun- para kay ano yun. Doon nga, hindi, ano yan sa Old Testament kasi, Ano yan? Old Testament sake pa yung Sabat na yan. Oo nga, pero yun ang sinusunod. Yung sinunod ngayon, Iba na. Pagdating ni Christ, sinunod pa rin yung Sabat na yun. Sabat. Pero tignan mo, di ba kinustyon si Christ? Oh, yung pinagaling niya yung kuba sa araw ng Sabat. Sabi niya, bakit ka nagpapagaling sa araw ng Sabat? Sabi niya, ganong katagal ba itong naging alipin ng ano? Di ba? Oh, di ba kayo kinakalagan niyo ang inyong mga ano sa araw ng Sabat? So, ibig sabihin, doon pa lang, nasira yung ano nila sa Sabat, yung araw ng Sabat na yun, sinira ng Panginoon, kung ano mang araw yun. Kasi yun ang pinipilit ng mga ano kaya binibigyan natin ng ano, para alam natin na pagka sila nagpilit ng gano'n, nasang bansa ka ba? Nasang bansa ka ba? Nasa Pilipinas, o anong araw ng pamamahinga? Basta yung iba Linggo, kasi- yun ang araw ng Basta Sabat. iba kasi yung Araw ng araw ng Sabat pamamahinga. kasi minsan Kasi nasa ang ginagawa nila. authority tayo ng bansa. Ano daw, araw daw, ay, yun daw ang ng jablo. Yung iba, yung araw ng Ganun Sabat, talaga. yun ang Kasi pagpupuri nila. pagka pinilit mo yung belief nila kasi pag pinilit nila, ganun talaga sasabihin Kasi nila. ang nangyayari doon, hindi kayo nagpapasakop sa pamahalaan. Wala pang pagpapasakop yun. Pag hindi ka nagpasakop, ibig sabihin, hindi ka rin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nandito ka sa Pilipinas susundin mo araw ng Sabat, Kalooban ng Sabato. Mali yun. Lumalabag ka doon sa kautusan ng Diyos. Kasi tinuro ng Diyos ng Panginoon yan, sumunod kayo. Sumunod sa kayo. mga- Pasakop kayo sa mga pamahalaan. sa pamamahalaan. Kasi yun ang ano kanila. Pinagkaisahan. No, pinagbutuhan muna yan. Hindi lang isang tao ang nagdeklara yan. kundi Kaya nga isinabatas pinagkaisahan yan, muna di ba? yan. Isinabatas yan para yun ang Yun ang sinusunod Yun ang natin. sundin. Dito sa bansa Sa natin, bansa ha? natin. Sa ibang bansa, iba yun. Diba yun? Kaya kung nasa ibang bansa ka, ewan ko kung anong Sabat nyo. Basta dito, linggo. Kaya kung sasabihin ng mga, yung Sabadista na Sabado ang ano, mali na sila ron. Kasi nandito sila sa Sa Pilipinas. Pilipinas. Wala Hindi sila sila sa sumusunod. Oo. Dapat pumunta sila ron sa bansang ano. araw, kung Sabado pagsamba ron. Sabado ang Ang alam ko, ang araw ng Sabat, Sabado yung ano yun. Pag sa Sabat, ano yun sa pagpupuri. Pero ang Sabado, yung Ang pamamahinga. Sabat kasi hindi naman talaga Sabado yan. kaya nga, Ang ibig sabihin ng Sabat, araw ng pamamahinga. Hindi Sabado hindi Saturday. Hindi Binigyan lang ng ano na yung siyempre sa bansa natin, binigyan tayo ng araw ng isang araw ng pamamahinga. Yun yung araw ng linggo. araw ng linggo. kasi ang alam ko ang Saturday, pagsamba niyang kay ano, kay Chablo. Kaya nga, ang pangalan niya. Hindi tayo naman kahit anong araw sinasamba natin ng Diyos eh. Sa kanila may ngayon, araw lang sinasamba talaga. natin ng Kaya Diyos nga, eh. kaya nga sabi May nga, araw lang talagang para sa Kanya. Kaya may sinaniban. Ang pangalan niya Saturno. Saturday. Ang galing. Pangalan ng Meron ka ng ganun, ha? Kaya ginawa Saturday. sa Saturday. Amen. Yan, okay, salamat sa nawa ay meron tayong naiintindihan, meron tayong nawa na maging mainit po tayo, Amen. no? Maging mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil darating ang araw na baka magsisi tayo. Amen. Marami talagang magsisisi at iyak. Sabi ko nga, yung mga kapatiran natin na niyaya natin sa gawain, okay, sa kanalampas. Baka darating din ang araw, pagdating ng Panginoon, sasabihin sila ng Lord, sa kanalam. Kasi Diyan ka muna. diyan ka muna.
walang magbabantay sa Mahirap pamilya mo. O baka dating araw, ganun ang sabihin sa kanila pa. Kaya sabi na pa niya, hindi ko kayo nakikilala. Mapagawa na. Kaya gano'n na lang ang ating paalala sa ating mga kapatid sa Panginoon. Pero kung i-ignore talaga nila, di na natin Hindi kasalanan. na natin kasalanan yun. Kasi lagi natin sila. Sana, ang dalangin lang natin, magkita-kita tayo. Doon sa finish line. Sa finish Na tinatawag na buhay na walang hanggan. Okay? Salamat sa gabi ito. Pagpalain tayo ng Diyos. Tayo po dala ko sa ating mga prayer request. Panalangin. Si Prayer Pastor request. Ikaw na mas lumagpipili. Ano isa po yan? Sige. Ikaw magpo-close. Sige. Prayer request Okay. sa'yo. Ikaw. Prayer Ikaw. request ko. Ano request mo? Alam mo na yung past, yung sa process oo. ko dun Sige, sa sige, sige. na matuloy, dire-diretso na siya. Kasi nasa na tayo, nasa legal na part na tayo. Yun. Amen. Tama na ba? Ano ba? Yun lang. Tsaka alam nyo ba, Love life. ano ko lang, okay na ko Well, may love life mo. i-share ko lang yung pagdating kasi niya, biglaan. Hindi talaga siya usually, hindi ko hinanap eh. Biglaan lang siyang dumating. Amen. Alam ng Diyos yun. At the same time, nung time na yon, nagtatrabaho ako okay ako sa trabaho ko. Pero biglang may dumating. So, naisip ko na what if, i-grab ko yung opportunity na to. Kasi alam kong mag-grow ako. Okay. Diba? Kasi, Kasi, nung time kasi na yon sister, kahit na okay yung trabaho ko, nandun pa rin yung feeling ko na parang, parang something na, bakit ganito yung tao dito? Ang toxic ng environment sobra, pero hindi mo masasabi na ganun talaga kasi kumpanya eh. Madaming tao na madaming toxic, normal lang yan. Yung sa akin kasi feeling ko, nabully ako eh. Nabully ako eh sa company namin. Parang binubully ako, hindi ako pinapakinggan. So sabi ko, Lord, bakit ganito, ganyan. may inuugal ka. Kasi nung time na yun, bago ko makuha yun, di ba, lagi ko nga sinasabi sa inyo, bago ko makuha yung work na yun, inas ko muna kay God yun. So sabi ko, nung time na yun, yung time na nakuha ko yung work na yun, nandun rin yung time na na-scam ako. So, dumating siya, Hindi mo inaasahan. hindi ko inaasahan. Yung pagdating na ito, hindi ko rin inaasahan yung pagdating. Tinry ko lang, basta ako yung tipo ng tao na try lang ng try. Try, until you succeed. Oo. Kasi, lalo na nung nalaman ko na nandito na ako sa part na to na, kaya pala hindi pinahintulot ng Panginoon yun. Kasi, hindi lahat ng, tag dito, kailangan may mawala ka muna bago may, May darap. Matuto. parang puso natin yan eh. Pinagkahanda. Kailangan yung puso natin Pinakahanda. empty muna bago i-fill ni Lord. Kasi pag pinil yan ni Lord, masasayang lang yan eh. Kung hindi mo Maapaw lang. empty yan, apaw lang yan eh. Pinaghahanda ka lang. Kaya kailangan, oo nga. Pinahanda. Oo nga. Di ba? Minsan, biglaan, di ba? Kaya hindi ka handa. Kaya nga, binibigay sa'yo dahil pinaghahanda ka na ng Lord. Kaya nga, yun yung gusto kong prayer request na Amen. So, ikaw, Sister Karen. Makamit. Ako, una-una pasalamat ako kay Lord dahil yung mga prayer natin nakapasa. Pangalawa, mga anak ko yan, yung mga trabaho, ipre ko yan. Maging ang araw ng bukas, yung mga kapatid natin na nananamlay na. Nananamlay. Nangihina. Kailangan palakasin ni Lord. Tsaka yung ating yung mga darating na mga blessing or anumang tulong. Isa rin niya na dapat natin i-welcome na magkaroon tayo ng supporter. Amen. Yun lang. Yun natin, kalakasan. Ikaw, Sa akin naman, yung mga napalog natin kanina ay makasama natin bukas. At siyempre, yung victory ni Alin, kasi yung isa rin sa mga pag-pray ko na yung pangarap niya ay mapatuloy niya ma-accept. Ikaw, La, may prayer request ka? Trabaho. Ano ba? Trabaho lang. Yung pag-aaral ng pag-aaral niya. Guys, pati sa mga magulang. Amen. So, sige, awit muna tayo ng isang awit. Isang awit. Tayo umawit. Be-pray tayo. Ito. Wait niya natin alam ko yung magagawa niyo. Ikaw may naging kayata eh. Ako na lang.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may katugunan ng Diyos. Alam kong may katugunan ang Diyos. Alam kong may katugunan ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may katugunan ang Diyos. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Muli, dakilang Ama, Siya. Diyos, kami po'y nagpupuri pasalamat sa iyo. Yes. Sa patuloy na pag-iingat nyo, patuloy na pagtugon sa aming mga pangangailangan. Purihin ka, itaas ang dakilang pangalan ng Diyos. Tunay na kami nga pinupuri. Sinasamba ka namin o aming Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po muli ay makakatulog sa iyo, Panginoon. Makakatulog sa luklukan ng iyong awa, O Diyos, na kung saan ay ilalapit namin ang aming mga petisyon, Panginoon, sa iyo, ang aming mga kahilingan, Panginoon, na dalangin po namin na patuloy po na iyong dinggin. Tunay, Panginoon, ay nilalapit po namin sa iyo ang aming kapatid na Sister Tiesa, Yes, Panginoon. Lord. Dalahin Hallelujah. ko po ang kanyang buhay, Panginoon, na patuloy niyo po siyang ingatan. Patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo po siya, O Diyos. Patuloy na gamitin mo sa iyong ministry, Panginoon. Yes. Panginoon, na dalahin ko po ang kanyang desire, Panginoon, sa kanyang buhay. Panginoon, ano naman ang kanyang mga plan, Panginoon, sa kanyang buhay, i-prosper niyo po, O Diyos. Dalahin ko po yung ibinigay mo, Panginoon, na isang opportunity para sa kanya. Dalahin ko po, O Diyos, na nawa po ito po ay ito na po yung katugunan, Panginoon, Yes. sa kanyang matagal nang hinihiling sa iyo, O Diyos. Siya, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, at dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na bigyan niyo si Sister Jessa ng wisdom, Panginoon, kung paano, Panginoon, ang kanyang gagawin, Panginoon. I-provide niyo po, Panginoon, lahat ng kanyang pangangailangan. Yes. Ito po ang nais niyo, Panginoon, wala po nawang maging hadlang, Panginoon. Yes. At dalangin po namin ang katagumpayan, Panginoon, ng kanyang plano sa buhay, O Diyos. Dalangin ko po ang kanyang pamilya, Panginoon, patuloy na pagkaisahin niyo po sila. Panginoon, tumayo ka po sa kalagitnaan nila, O Diyos. Siya, Lord. Panginoon, Hallelujah. bigyan sila, Panginoon, ng mga kaisipan, Panginoon, na malinaw, Panginoon, na kung saan ay dapat nilang isipin, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay may katapusan sa mundo ito, O Diyos. At tunay, Panginoon, gamitin niyo ang aming kapatid na ito para maiayos ang lahat ng ito. At patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo ang kanyang trabaho ngayon, Panginoon. Wala pa man, Panginoon, yung kanyang inaasang, Panginoon, nawa po'y walang mangyari sa kanya, Panginoon, sa kanyang trabaho. At maging pagpapala lahat, Panginoon, ang nasa paligid ng aming kapatid na ito. Patuloy, Panginoon, nagabayan niyo po siya, O Diyos. Dalahin ko ang kanyang mga mahal sa buhay, pagpalain niyo. Patuloy na ingatan niyo, O Diyos. Saan man sila ngayon, Panginoon, ingatan siya. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng kaguluhan. Panginoon, higit sa lahat, anumang uri ng karamdaman, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng aming kapatid na ito, O Diyos. Alam ko po na siya po'y gagamitin mo, Siya, Panginoon. Lord. Hindi po magiging hadlang, Panginoon, ang layo, Yes. Panginoon. Hindi po magiging hadlang, Panginoon, ano mang maging dumating na problema sa kanya, Panginoon. Alam ko siya ay magpapatuloy sa iyo, Panginoon. Alam ko siya ay magpapatuloy hanggang sa muli mong pagbabalik, O Diyos. Katunay, Panginoon, na pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito. Siya, Lord. Yes, o hallelujah. Dalahin ko rin po, Panginoon, lalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ng aming kapatid na si Yes. Sister Karin, Panginoon. Yes, Lord. Sa tunay na nag-uumapaw ang kanyang puso, O Diyos, sa galak, Panginoon, sa katugunan mo, sa kanyang panalangin, Yes. Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng wisdom, Panginoon. Yes, God. Katalinuhan, Panginoon, sa aming kapatid na si Alin, Yes, Panginoon. Lord. Thank you. Na kung saan, Panginoon, ay napasa niya, Panginoon, Yes. ang kanyang board exam, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng aming kapatid na ito. At dalangin po namin, Panginoon, ang nais ng aming kapatid na si Karing, Panginoon, na patuloy na ingatan niyo, Panginoon, ng kanyang mga anak, Panginoon, Yes. sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon, na mapapagpalain sila sa kanilang mga hanap buhay, O Diyos. Patuloy na ingatan niyo sila, ilayo rin sa anumang uri ng kapamakan. Dalahin ko po, Panginoon, na pakatatagin niyo po ang pamilyang ito, O Diyos, Yes. na sila po ay maging sama-sama, buklod, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Panginoon, dalahin ko po ang aming kapatid na Sister Karing na patuloy na bigyan siya ng kalakasan. Panginoon, anuman ang kanyang nararamdaman sa kanyang physical na Yes. katawan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Hallelujah. Tawasan namin. ikaw ang dakilang tagamanggagamot, Yes, O Lord. Diyos. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na walang magagawa kundi sa pamamagitan mo, O Yes, Diyos. Lord. Kaya, Hallelujah. Panginoon, sa iyo po namin inalapit in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Itaboy niyo, Panginoon, ang Yes. anumang nararamdaman niya ito. Ngayon din sa pangalan ni Yes, oh, hallelujah. Tunay po, Panginoon, kahit Yes, anong Lord. gawin namin, Panginoon, kung hindi niyo po Yes, kalooban, Lord. hindi Hallelujah. po namin, wala po kami magagawa. Siya nga, Lord. O Hallelujah. Diyos, Ikaw patuloy na lamang, gamitin niyo ang kapatid namin ito, Panginoon. Yes. Patuloy na bigyan niyo po siya ng kalakasan, Yes, buhay Lord. pa, Panginoon, Yes. na kung saan ay magamit pa siya sa iyong ministry, Yes, O Diyos. Lord. Hallelujah. Yes, pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito. Pwede po si Brother Lala, Panginoon, dalahin Lord. niyo po, Panginoon, ang kanyang buhay, O Diyos. Yes, hallelujah. Dalangin po namin na siya ay makasama namin palagi sa, Yes. sa pagpupuri at pagsamba Siya sa nga, iyo, O Lord. Diyos. Hallelujah. Dalangin namin na Bukas pa ang kanyang buhay spiritual, Panginoon, ay lumago, Panginoon. Siya nga, Lord. Yes, O God. Gamitin niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon, sa mga naliligaw, Panginoon, Yes. sa kanyang mga kaibigan, Siya nga, Lord. sa mga nakapagpaligid sa kanya, O Diyos. Dalangin ko po ang kanyang hanap buhay, Pagpalain Pagpalain niyo po. Siya nga, Lord. Hinihiling namin na magkaroon siya ng permanenteng hanap buhay, O Siya Diyos. nga, Lord. Upang, Panginoon, ay matugunan, Panginoon, ang kanyang mga plano sa buhay, O Diyos. Dalangin ko po ang kanyang asawa, Panginoon, na nag-aaral ngayon, O Diyos. Yes, God. Provide niyo po ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Dalangin ko po na maging maayos, Panginoon, ang kanyang pag-aaral. Yes. At wala pong maging anumang problema, O Diyos. Dalangin ko po na makatapos po siya, Yes. O Diyos. At tunay, Panginoon, na maging maayos ang kanilang pagsasama. Yes, God. At maging matibay ang kanilang relasyon, O Diyos. At tunay, Panginoon, na walang relasyon na natitibay kung wala sa iyo, O Diyos. Siya nga, Lord. Kaya dalangin namin ang mag-asawang ito na patuloy, Panginoon, na ipuin yung kanilang mga puso, Panginoon, at buksan mo, Panginoon, bigyan sila ng malinis na kaisipan at malinis na puso, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makapaglingkod tanggapin ka, Panginoon, at maglingkod, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ialay ang kanilang buhay, Panginoon, sa iyo, paglilingkod, Panginoon. Kaya tunay, Panginoon, na dalangin namin na patuloy namin silang makasama, Panginoon. Purihin mo, Panginoon, papurihin ka, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na ito. Siya nga, Lord. Yes, ingatan niyo po siya, Panginoon. Saan man siya sa kanyang pagpasok, Panginoon, nilayo niyo sa anumang uri ng kapahamakan. At patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, O Diyos. And Yes. then, si Pastor Alan, Panginoon, Lord. patuloy na gamitin mo, Panginoon, sa iyong ministry, Siya nga, Panginoon. Lord. At patuloy na nagumapaw din ang kanyang puso, nagpapasalamat sa iyo, Diyos, Yes, sa Lord. pagtugon mo sa mga panalangin, Panginoon, na iniluog sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, alam niyo po na full-time, Panginoon, Yes. si Pastor Alan, Siya nga, na patuloy, Panginoon, na kayo po mag-provide ng mga pangangailangan, Panginoon. At dalangin ko na pagkaisahin niyo, Panginoon, ang pangalan ang pamilyang Kristo, Panginoon, Yes, Lord. upang matugunan, Panginoon, ang mga kakulangan, Panginoon, no, ng aming pastor na si Pastor Alan. Yes, At Lord. patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo, Panginoon, ang gawain mo rito, O Diyos. Yes. Patuloy na pagpalain mo, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na gamitin niyo, Panginoon, mananampalataya ng disciple of Jesus, Panginoon, Jesus Christ, Panginoon, na kung saan ay maging asin at ilaw na lugar na ito, Panginoon. Magliwanag nawa ang mananampalataya rito, O Diyos.
patuloy na pagpalain nyo, Building 8, ang aming church, Panginoon, sa mga nasa paligid namin. Alam namin, Panginoon, na meron ka pong ibibigay, Panginoon. No? Dalangin po namin ang paglago ng iglesyang ito, numerically at spiritually, Panginoon. Patuloy na pagpalain yung gawain namin bukas, O Diyos. Lahat po ng aming mga kapatid, Panginoon, ay paalala mo, Panginoon, ang araw ng bukas ay araw para kay aming sambahin at papurihan, O Diyos. Araw para sa iyo, O Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na dadalhin niyo sila roon. Panginoon, upang kami magsama-sama, Panginoon, sa isang espiritu, sa isang pag-ibig, sa pananampalataya. Ikaw mamuna, Panginoon, sa bawat isa, pagpalain niyo ang bawat mananampalataya ng iglesia na ito. Ang kanilang mga tinatangkilik, Panginoon, ay palaguin niyo, pagpalain niyo na sa ganun sila po ay makapagbibigay sa iyo, Panginoon. Upang, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, ay manatili at patuloy pang lumago, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang gawain na ito, Panginoon. Gawain niyo po ito at kami po sa amin niyo po inatang ito, kaya kami po umaasa na kami po yung gagabayan, Panginoon, at patuloy na papaalalahanan, Panginoon, ng iba ng Espiritu kung ano nararapat namin gawin. Ano man, Panginoon, ang plano, Panginoon, mo sa gawain mo, O Diyos, lalo na itong dumating, Panginoon, na supporter na ito, Panginoon, missionary na ito, Panginoon. Dalangin po na, Panginoon, na maging maganda, Panginoon, ang layunin, Panginoon, ng missionary na ito, at tunay, Panginoon, na makatulong, Panginoon, sa maliliit na churches, Panginoon, dito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang kalooban mo po ang masusunod. Kaya, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na ang aming iglesia, ang iglesia ng Disciple of Jesus ay mailagay sa magandang lugar, Panginoon. Yes, may ayos, Panginoon, at kung saan ang bawat mananampalatay maging komportable, Panginoon, sa iyong gawain. Tunay, Panginoon, na pagpalain niyo po ang gawain mo, O Diyos. Maraming po salamat, O Diyos, sa tunay na kabutihan mo sa amin, sa pag-iingat mo sa buong nakalipas na araw, Panginoon, at sa darating na bukas, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. At tunay, Panginoon, na kami ay lalapit sa iyo, Panginoon, na may malinis na puso. At patuloy ang dalangin ng patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala sa iyo, Diyos. Nagagawa ng aming mga kaisipan, ng aming mga pananalita, Panginoon, ng aming mga gawa. Tunay, Panginoon, na patawarin niyo po kami, Panginoon, na Tinang Diyos. At kami magiging karapat-dapat, Panginoon, na harap sa iyo bukas. Maraming po sa dalangin ko po si Brother Ramon, kung saan siya po ang gagamitin niyo, Panginoon, bukas para magdala ng mensahe. Ang mensahe niyo po nawa, Panginoon, ay maging pagpapala, at Panginoon, at ang mensahe niyo po ay maging nagkaroon ng Panginoon ng tawag dito, paggabaya, Panginoon, at sa lahat kami po ay may matutunan, Panginoon, na magagamit namin sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Maraming po salamat, O Diyos, sa lahat ng katugunan ng aming mga panalangin. Yes, thank you, In Jesus' name, piniklaim namin, Panginoon, lahat ng aming panalangin ngayon ay tinanggap na namin, O Diyos. In Jesus' name, Panginoon, na ang lahat ng aming panalangin ay iyong tutugunin. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng katugunan ng aming mga panalangin. Purihin ka, dakilain ka. Ang lahat na ito sa matalangin, sa matamis na pangalan ng Jesus. Ang lahat ay sabi ng Amen. Amen. Pwede pa natin give thanks. Give thanks. We are grateful. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks
sa gabi nito, Lord. Yes, Sa Lord. katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon. Yes. Inikwim na po namin ang mga bagay nito, Diyos. Sapagkat ito ang sinabi mo sa amin na kami ay dapat maniwala, Panginoon, na lahat ng aming hiningi sa iyo ay yung diniritugan. Yes. Kaya salamat sapagkat mapapasa amin na ang mga hinihingi namin sa gabing ito, Diyos. Kaya pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan, Lord. Salamat sa gabing ito kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God. Isa man sa amin, ay wala nang mahaman. Ay God din, O Diyos, uwi ang basa sa amin sa kanya-kanyang mga tahanan na taglay ang tagumpay Yes. at pagpapala at katugunan ng aming mga pananalangin. Kaya ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa iyo, O God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat natin magsabi na, Amen. Ay! Pas. Bye. 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 Uy, bukas ha. Anong oras ka bukas? Alas 5, alas 6. Doon sa atin, alas 6. Thanks. Dami yung cellphone na gagawin dito ah. Dalawa yan ah. So, Puro ano yan? Puro LCD.